Okay, welcome po sa ating mga taga-subaybay. Nandito po tayo muli sa ating serye dito po sa Prophetic Insight na kung saan ay mapag-aralan po natin yung mga makahulang pananaw na kung saan ay may mga bagay po na hindi po natin naunawaan ano po. Kaya nga po, bigyan po tayo ng inspirasyon ng Panginoon sa pamagitan po ng seryeng ito, especially sa ating mga topics sa ngayon na napakaganda dahil ito po ay may kaugnayan po sa propesiya ng Jerusalem, Judah at Israel. Okay, akin munang i-live. I will be sharing it to our FB page para po masubaybayan po ng ating mga kaibigan na sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Okay? Okay, streaming. Okay, so we will be live. Okay, let's wait for. Okay, now it's on live on our video on SDA online study. I hope it could be seen. Okay, I will try to check if we are really live on our FB page. Okay, it's okay. So it's uh okay. I will try to connect already. Okay. So it's now time to live. Hello. Okay. So it's already there in our FB live. I will check in my cell phone if I can find it so that it will not be a waste for uh, our time because others might also want to follow us up via Facebook Live. Okay. Okay. So for those who are following us on FB, we are happy to welcome you, and I hope that you will be blessed as we continue on with our study today. Okay, so our study will be focused on the what is the role of Jerusalem in prophetic uh, messages or prophetic timeline of the Lord. Okay, so okay, I will share the PowerPoint. Okay. Okay, I hope it will be seen by our brothers and sisters who are following us on FB Live. We are now, nandito po tayo sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa propesiya na nawa ay tulungan po tayo ng Panginoon, ano? Dahil alam po natin na we are also limited with knowledge, and so we acknowledge that without God, we cannot understand. Hindi po natin maunawaan, lubos na maunawaan po ang propesiya maliban ang banal na espiritu po ang siyang gumagawa at mangusap po sa bawat isa sa atin. Ano po? Dito po ay atin pong mapag-aralan yung from ancient kingdoms to the end time restoration. Nais po talaga ng Panginoon mga kapatid na kanyang ma-restore yung kung paano po ang kanyang paglalang ng tao. Kaya nga po dito tayo sa propesiya na it will discuss or it will enhance our knowledge of the
what is Jerusalem in prophecy, ano? Dahil pag magbabasa po tayo ng Biblia, lagi nating mababasa po yung Jerusalem. So ano po ang kaugnayan po niyan sa atin? Kaya nga po, ito rin ay may kabahagi po sa bigger study on the restoration of theocratic government na ang Diyos po ang siyang mangunguna, no? Ngunit sa kalagayan ngayon ng tao, ng sanglibutan, ay dito po tayo sa kalagayan na Satan is actually governing the earth, na kung saan he usurped the authority from God. Kinuha niya po yung otoridad ng Diyos. Kaya nga po, nais ng Panginoon na ibalik po yun. Ano? At we will learn how symbolism are used in prophecy, especially Jerusalem, Judah, and Israel as symbols or representation. God's prophetic plan for His people in the latter days. So dito po natin matunghayan kung paano po gamitin ng Panginoon ang mga words na Jerusalem, Judah, at Israel na kung saan ay may kaugnayan po sa ating kapanahunan. Ito po yung prayer thought natin bago po tayo manalangin na po, diwa ng ating pananalangin. God's purpose fulfilled through spiritual Israel. Okay? It says here sa Prophets and Kings, page 713, paragraph 1. That which God purposed to do for the world through Israel, na sana ay may panukala po ang Diyos sa pamagitan po ng Israel. Ngunit sila po ay nagkaroon po ng uh, hindi tumpak at hindi tunay na representasyon po ng Diyos. Ibig sabihin, it was diverted or thwarted, na kung saan ay nasira po ito. Kaya nga po, nais ng Panginoon na ito po ay maisakatuparan, na kung saan itong pinili niya na nasyon, the chosen nation, ay nag-fail. But, sabi po rito, He will finally accomplish through His church on earth today. So therefore, dito pa lang mga kapatid, nakikita natin yung diwa ng mensahe na Israel in prophecy is actually the church today. Okay? He has let out his vineyard unto other husbandmen, even to his covenant-keeping people, who faithfully render him the fruits in their seasons. Never has the Lord been without true representatives on this earth, who have made his interest their own. These witnesses for God are numbered among the spiritual Israel, and to them will be fulfilled all the covenant promises made by Jehovah to His ancient people. Kaya nga po, dito pa lang sa title natin, na from ancient kingdoms to end-time restoration. Nais ng Panginoon na ma-restore po ang kanyang panukala para sa kanyang bayan. Ang kanyang nasyon, Israel, na kanyang pinili, ay hindi po nagwagi. Natalo po siya, no? Ngunit, sabi nga po rito, He will finally. Ito ay maisakatuparan sa kalaunan, mga kapatid. Sa atin pong idalangin na tayo po ay bigyan ng karunungan para po lalo nating maunawaan at mai-apply din po sa ating mga buhay, na tayo kabahagi sa mga propesiya na matupad sa huling mga araw. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na nandito po ang inyong mga anak na nagnanais na makaalam ng mga makahulang pananaw, Panginoon. Tulungan nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na sa pamagitan po ng inyong alagad ay may sabahagi po ang propesiya, ang hula na sa ilan naming mga kapatid ay hindi pa po masyadong klaro. Ngunit nais namin, Panginoon, na ito maging klaro sa aming isipan, na kami ay maging kabahagi po
sa katuparan ng mga propesiyang inyong bigay o pinagkatiwala sa inyong bayan. Salamat, Panginoon, at amin pong damhin ang inyong presensya sa araw na ito. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo mga kapatid sa pagpapatuloy. Ang purpose po ng ating pag-aaral na ito ay to understand the symbols. Unawain po yung mga simbolo. Bagamat ito po ay pangalan ng lugar o anumang nabanggit po sa Biblia, ay siya po ay ginagamit ding simbolo. Okay? Clarify the prophetic roles of Jerusalem, Judah, and Israel in God's plan. But this is only the part 1, mga kapatid. Ano? So we will be taking focus on Jerusalem. To identify God's people today, so atin pong i-identify kung sino po yung bayan ng Diyos sa mga araw na ito. Recognize the characteristic of spiritual Israel, including the remnant who uphold God's commandments and faith. And then to highlight the church mission. Atin din pong alamin kung ano po ang misyon ng ating iglesia. Emphasize the call to proclaim the three angels' messages and gather the faithful into one fold. Yan po yung purpose ng Seventh-day Adventist, to gather. And there will be purification dahil mayroon pa pong another angel that will give force and power to the third angel's message. Okay? And then to promote unity and purity, encourage self-examination, reformation, and alignment with God's truth. So personal po ito na responsibility. And we are accountable of, dahil binigyan po tayo ng Diyos ng katotohanan. Kaya nga po mananaliksik tayo. Ano? Kaya atin pong tinutulungan ang ating mga kapatid sa iglesia na magabayan po sa pananaliksik. Dahil kailangan din po na mayroon pong gabay. Ano? Dahil ang Diyos po ay magpapadala ng mga kanyang lingkod na siyang bahagi ng katotohanan. Ayon po sa Roma chapter 10, ay mayroon pong paano po ang taong makarinig kung walang pinadala, no? So may pinapadala po ang Panginoon para ang kanyang bayan ay makarinig po ng salita ng Diyos at doon po ang pananampalataya ay dumarating, no? Sabi pa po rito, this study would serve as a foundation for spiritual growth, equipping God's people to understand their prophetic role and mission in the final events of Earth's history. Ito po yung talagang layunin po na tayo rin po ay maging kasama o kabilang sa katuparan ng mga propesiyang inilathala at inihayag po ng Diyos. Dahil tayo po ang pinili ng Diyos, kaya nga po dapat ang ating pagkaunawa sa propesiya ay tama. Dahil kung tayo po ay maling pagkaunawa, ay hindi po tayo maging kabahagi doon sa katuparan ng propesiya na siyang inihayag para sa bayan ng Diyos. Okay? Now, dito po, Jerusalem and prophecy. So ito po yung focus natin ngayong umaga, ngayong hapon, sorry. Para sa ating mga kapatid na umaga, gabi, at tanghali na sumusubaybay, ay nawa ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin. Ano? Ibinahagi ko at ilang bahagi po ito mga kapatid. Ano? We will take into consideration from the Bible, the spirit of prophecy, and also the shepherd's rod. Dahil ito po yung mga presenting katotohanan, kaya nga po tingnan natin kung ano po ang sinasabi ng inspirasyon. Because we are not to use our head bowl, but we are to use the golden bowl. Yung golden bowl po, yun ang sinabi ni Ellen G. White. Now, we must study the 4th chapter of Zechariah. Ano pong sabi doon sa Zechariah chapter 4, verse 6? Not by might, nor by power, but by thine Holy Spirit, na kung saan ay maunawaan pong salita na niya sa pamagitan po ng golden bowl, hindi po ng head bowl. Okay? Kaya nga po, tingnan natin ang kasulatan.
mayroon lamang dalawang teksto na atin pong himay-himayin para po matumbok natin ang mensahe kung ano po ang Jerusalem sa propesiya. Okay? Ito pong mga talatang ito ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 52, 1 to 2, and then Revelation chapter 21, verse 2. Ito po yung main na teksto na ating gagamitin, pero maraming mga talata sa Biblia na magagamit po natin na nagbabanggit po ng Jerusalem. Pero tutuon lang po tayo dito sa dalawang talatang ito. Okay? Natin pong hinimay-himayin. Okay. Ang una po ay Isaiah chapter 52, verse 1 to 2, na kung atin pong basahin, sabi po rito, "Awake, awake, put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall be no more come into thee the uncircumcised and the unclean." Verse 2, "Shake thyself from the dust. Arise and sit down, O Jerusalem. Loose thyself from the bonds of thy neck, O captive daughter of Zion." So dito po ay mayroon pong mga phrase na atin pong isa-isahin sa paunawa. Ano po mga kapatid? Una, ito po yung awake, awake, put on thy strength, O Zion. And then, beautiful garments, Jerusalem, holy city. And then, yung na kung saan ay mayroon pa po ditong shake thyself from the dust. Ano pong ibig sabihin yan? Arise and sit down. Ano pong kaulugan yan? Loose thyself from the bonds of thy neck. Ano po ang kaulugan yan? So, isa-isahin po natin yan sa ating pag-aaral. Itong Isaiah 52 verse 1 and 2 provides a powerful, napakapangyarihan na panalalaysay o minsay na patungkol sa propesiya, sa hula, na mayroon pong kakibat o kaugnayan sa pag-asa, renewal at deliverance. It is addressed to Jerusalem, but hold both literal and spiritual significance for God's people. So kaya nga po dito po ay isa-isahin po natin yan na kung saan ay ito po ay may aplikasyon literal at saka spiritual. Kaya nga po napakahalaga po natin pong maunawaan ito. Okay? Ang verse 1 po sa pananaw, insights. What are the insights that we can get? Ano po ang mga pananaw natin dito? Base po sa Biblia. Una po, verse 1. "Awake, awake, put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garments." Ito po ay isang panawagan. No? Panawagan. Bakit? Dahil mayroon pong problema. Ano? Dahil kung hindi po magsasabi na awake, awake, kung hindi natutulog ang bayan ng Diyos. Therefore, ito po ay patungkol sa bayan ng Diyos. Sa kanyang mga tao, ang mananampalataya. Dahil ang target po dito ay ang tunay na mananampalataya, ang tinawagan ng Panginoon. Ano? Kaya sabi dito, call to wakefulness. The repetition of awake emphasizes urgency. Kaya nga po talagang ninanais natin na itong mensaheng ito ay makarating sa ating mga Seventh-day Adventist na kapatiran. Because there is an urgency na kailangan pong kanilang marinig ang mensahe na kung saan ay maunawaan po kung ano ang kaugnayan ng Jerusalem na ginagamit sa Biblia dito sa mga hula, sa prophecy. So God calls His people to rise from spiritual lethargy and become fully aware of their divine calling. Kasi may mga nasa loob ng iglesia na not aware, no? Na kung saan ay nais ng Panginoon na sila po ay tawagin katulad po kay Adam and Eve.
Ang solusyon po nila ay magtago, ano? They are not aware that there is only one that can give power at solution doon sa problem nila. Ang ginawa po nila ay nagtago sila. Gumawa sila ng pantakip sa kanilang katawan because they have seen their boldness na hubo sila. So yan po ay righteousness by work. They just do their own ideas, their own plan, their own solution to the problem. Ngunit ang Panginoon, mga kapatid, siya po ang nagbigay sa atin ng tamang solusyon. Kaya nga po, nais niya na magising sa pagkatulog ang kanyang bayan. It symbolizes a revival among God's people, both individually and collectively. So itong talatang ito sa Isaiah 52 verse 1 and 2 ay patungkol po sa bayan ng Diyos na kung saan ay tinatawagan na gumising. No? At kailangan po nila uh, aminin na wala po silang kakayanan. Ano? Dahil gising nga mga kapatid, wala namang lakas. Kaya nga po, they must put on the beautiful garment which is in Jesus. Ako tuloy sabi po rito, yung sa Ephesians, yung sa Ephesians chapter 6 mga kapatid, yun po yung put on the whole armor of God. Na ito po yung pangsuklob na panlaban po natin. Dahil wala po tayong kakayanan, wala po tayong strength. Kaya nga po, ang sabi ng talata, awake, gumising, gumising, twice. There is an urgency for this message, mga kapatid, na put on thy strength. May kapangyarihan po ba tayo? Wala po, hindi po ba mga kapatid, ano? Dahil bagamat tayo po ay gising physically, but our spiritual is dead because of sin. Mga kapatid, tayo po ay makasalanan. Mayroon po tayong likas na kung saan ay likas na gumawa ng masama. Ngunit kung atin pong aminin na we have this nature, atin pong kilalanin, then ipagkaloob po ng Panginoon ng kalakasan, the strength that from Him, o mga kapatid. Kaya strength refers to spiritual empowerment through God. Siya po yung gumagawa, may kalakasan na mula po sa Kanya. It is a call to put on the power of faith, righteousness, and reliance on God's promises. May promesa po ang Panginoon, katulad po sa panawagan sa huling mga araw. Let us strive with all the power that God has given us. It is God that provides power because we don't have power. Kaya mga kapatid, yung beautiful garment symbolize of what? Righteousness and purity, na kung sana ito ay matatagpuan lamang kay Kristo. Siya po yung sentro ng ating kaligtasan at ang merito ng kaligtasan po ay wala sa ating mga gawa, kundi sa gawa ni Kristo na pinagkaloob sa atin. Yan po yung imputed righteousness. Na imputation of God's righteousness because we are also imputed sinners. Pag sinabing imputed sinners, mga kapatid, pinanganak ka na makasalanan. Dahil doon sa yung connection sa humanity, that there is sinful nature na bumabalot sa ating katauhan. Kaya nga po, ang pag-asa ay pinagkaloob ni Kristo, na kung saan siya po ang nagbigay ng solusyon, na ang kanyang katwiran ang siyang pinagkaloob na inaring ganap tayo. Ibig sabihin, aariing ganap tayo sa pamagitan po ng pananampalataya. So, the faith that pleases God, mga kapatid. So, God's people are called to reflect His character and holiness. At mangyari lamang ito, mga kapatid, sa pamagitan po ni Kristo. Wala po tayong kakayanan. Kaya nga po yung mensahe ng 1888, is Christ our righteousness? But it was rejected by the church.
as a whole. That's why Ellen G. White says, because of that rejection, 2 years after that sana ay nasa kingdom era na po tayo. But because it was rejected, then we will go back to wilderness. So from 1890 up to 1930, there was no message that came to the church. But in 1930, mga kapatid, ay dumating po ang mensaheng ito, the present truth. Kaya nga we are hearing it now, that God wants us to be awakened. Dahil alam po namin ng Panginoon, mga kapatid, na without Christ in us, we cannot also live in a holy city. Kasi ang Jerusalem, mga kapatid, ay banal, no? Holy city without the unclean. Yun po yung target ng propesiya. Kaya tinatawag pong Jerusalem, it is actually symbolized or a representation of a spiritual people na kung saan ay they have that character of Christ. Jerusalem is referred to as the Holy City, indicating its special status as a place set apart for God. Kaya nga po, mga kapatid, ay ang pangalan Jerusalem ay literally, yes, it is a place, but it has also a spiritual application, mga kapatid. The exclusion of the uncircumcised and unclean signifies the ultimate purification of God's people, both morally and spiritually, as they prepare to meet their Lord. Kaya nga po, bago pa man dumating si Kristo, ang kanyang bayan po, mga kapatid, ay maluwalhati. Kaya nga po, yung kanyang kingdom of glory will be established partly before Jesus comes. Because there is a statement in the SOP sa inspiration, mga kapatid, na the final establishment of God's kingdom of glory will be when Jesus Christ come in the clouds of heaven. That is clouds of glory. But yet, if God's people are not glorified, then they will be slain. They will be consumed by the glory of God. Therefore, they must be glorified before Jesus comes. Kaya nga po, they will be gathered. Kaya nga po ang ating series last week, it's about gathering. It's about the people of God that will be purified. Na it was actually represented by the stone in Daniel 2. Kaya nga po, we extend our study up to this point of time para maunawaan po natin yung Daniel 2 na stone there is not the second coming of Christ. It is God's people that had been purified from the mountain, because mountain, mga kapatid, is composed of different stones. Kaya nga po, mga kapatid, nais ng Panginoon natin pong maunawaan na those in the days where there are still kings. Daniel chapter 2 verse 44 says, "In the days of these kings shall the God of heaven establish a kingdom." And so God will establish a kingdom without the presence of unclean, uncircumcised. So God's people will be pure. Kaya nga po in Jerusalem ay napakalaga, mga kapatid. That is verse 1. Verse 2, mga kapatid, "Shake thyself from the dust, arise and sit down." So may dalawang phrase po dito. Ang una ay shaking off the dust. Dust represents humiliation, defeat, and bondage. This is a call to rise from spiritual defeat and oppression. Kaya po ba natin, mga kapatid? No, we cannot do that. Only Jesus can do that for us. And so we need to acknowledge, Lord, yun po yung humiliation. Magpakumbaba tayo.
na kung saan ay nais nating kilalanin, nais ng Diyos na tayo po ay kumilala, na tayo po ay wala. Kaya nga po nandun po yung kapangyarihan sa Kanya. Okay? So, this is a call to rise from spiritual defeat and oppression. It echoes the message of renewal and restoration na ipanumbalik po ng Panginoon ang nawala dahil nagkaroon po tayo ng aberya, no? Dahil sa kasalanan na ginawa po ng ating unang mga magulang. But we are not guilty of. Yan po yung tinatawag natin na wala po tayong original sin. Dahil karamihan po sa mga Kristiyano, especially sa mga kapatid nating Catholic, ay nanampalataya po sila na may original sin. Pero mga kapatid, uh, yung being guilty ay wala po. We are not guilty unless we do it our own. Kung tayo po gumawa pagkatapos na tayo nakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, yun po ay kasalanan. Yun po ay violation. Ang nangyari po sa atin mga kapatid ay we have been sinners by imputation. By imputation, ibig sabihin mga kapatid, nawal, dinugtong o may nilagyan tayo. No? Na bagamat wala po yan, hindi po yan bahagi ng ating pagkatao, ay naging bahagi po siya. Yun po yung imputation, no? Na kung saan ay wala po yan sa tao, ano? Yung mga kasalanan. Pero dahil sa pagkasala po ni Adan at ni Eva, yun po ay naging bahagi ng ating likas. Okay? Kaya nga po si Kristo ay dumating din po. At yan po yung kanyang role to impute righteousness na kanyang ilagay. Yan po yung talagang mga kapatid na ilagay niya po ang katwiran na yan na wala sa atin. Okay? So, ito po yung tagumpay. Kaya nga po sabi rito, reminding God's people to claim victory through His power. So ang kapangyarihan po ay nasa kay Kristo. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, 15 ay sinasabi po doon mga kapatid na magpapasalamat tayo kay Kristo dahil siya ay nagbigay ng tagumpay na tayo po ay maging samyo sa mga nangawala at sa mga nangangaligtas. Kaya nga po mga kapatid, ang ating tagumpay ay nasa kay Kristo. Ano naman po yung arise and sit down? Arise signifies taking a stand for truth. Kung nakita po natin na ito'y katotohanan, bakit hindi tumayo? Huwag pong matakot. No? We should not be afraid of standing in the truth. Kung atin pong nakitang katotohanan, bakit po hindi tayo tatayo? Di po ba? So kaya nga po, arise. At ano po yung pandito na signifies taking a stand for truth, regaining dignity, and embracing God's calling. Yan po ang napakaganda mga kapatid, ano? Na pinapabangon po tayo. Pinapatayo tayo mga kapatid. Na kung saan ay tayo po sa katotohanan. Kung ano po ang katotohanan, yan po ang tayuan natin. Huwag lang po tayong tagapakinig or yung we are just kampante, complacent na tama na. Mga kapatid, kailangan po natin na hilingin sa Panginoon na tayo po ay patnubayan upang tayo makatayo sa katotohanan. Dahil we cannot be sanctified, mga kapatid, kung wala sa atin ang katotohanan. John 17:17 says, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Kaya nga po ang katotohanan ay pinapabahagi o pinahayag para po ating makuha at atin pong lubos na maunawaan po mga kapatid na kailangan po tayong tumayo hindi sa ating sariling lakas kundi sa lakas ng ating Panginoon. Sit down. Ano naman po yung sit down? Implies taking one's rightful place in authority, rest and communion with God as His redeemed people. Yan pong sabi sa Ephesians 2:6, ano? Na kung saan mga kapatid ay ito po yung dapat nandoon yung authority na kung saan ay nakaupo tayo
na there is a settling into the truth, mga kapatid, na hindi na po tayo mag-windang-windang, na madala tayo ng hangin, kundi tayo maging matatag, mga kapatid. Dahil sabi nga po, shake thyself from the dust. Shake off the dust. Ibig sabihin, magpakumbaba. I-surrender natin, mga kapatid. At pasakop. Hindi po natin kaya yan. Kundi ang kapangyarihan po ng Panginoon ang siyang lulukob sa atin para po tayo ay makaranas ng pagpapasakop. Dahil wala po talagang kakayanan ng tao na gawin ito dahil tayo nga po ay mayroon pong makasalanang likas. Okay? Ngayon, losing the bonds of bondage. Paano po mangyari yon? This signifies deliverance from captivity. Okay? Whether physical, as in Babylonian exile, yan po ay nangyari literally sa mga Israelites. Kaya nga po, mga kapatid, Jerusalem as God's people, they are in bondage and they had been exiled, but yet they had been delivered from that bondage. Kaya nga po spiritually, ay tayo rin po ay mailigtas, mai-deliver mula sa kasalanan at sa kamalian. Kaya nga po nais niya na masanctify tayo. Made holy by His words sa pamagitan po ng kanyang salita. So God promises freedom from Zion, reflecting His power to break the chains of oppression, na nais ng Panginoon na tayo po ay mapawalay doon sa kuko ng kaaway. Dahil tayo po ay nasa kuko ng kaaway. Kaya nga po nais niya na maunawaan natin ito. Once that we have that knowledge and that knowledge is applied, then we will become wise. Because God has given us this wisdom na kung saan ay ma-apply po yan sa ating buhay dahil wala po tayong kakayanan. So spiritual application here is that Isaiah 52:1 and 2 calls for spiritual awakening. God's people must arise from complacency. Yan po yung mensahe sa Laodicean Church, na kung saan ay neither cold nor hot ang kalagayan po ng iglesia. Okay? Hindi po siya mainit, hindi rin po malamig, kundi siya po ay lukewarm. Nasa condition ng complacency, na contented na. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pinapahayag po ng salita ng Panginoon, yung tinatawag na hot is a situation or kalagayan po ng tao na kung mainit po ay kinakailangan niya po ng to cool up, to cool down, mga kapatid. Dahil mainit nga, kailangan mo po ng magpapalamig kasi baka mag-overheat, So, kailangan po, mga kapatid, na yung condition ng pagiging init ay nangangailangan po. Yun po yung nais ng Panginoon. Kung lamig naman, pag malamig pong panahon, naghanap tayo ng to warm us up. Ibig sabihin, it's a condition where you need something. And if you need something, mga kapatid, God provides everything for you. Pero kung lukewarm ka, okay ka lang. Ayoko na niyan. I have already 28 fundamental doctrines. Parang hindi ayaw mo na mag-aral because complacent ka na tama na yung iyong natutunan. Kaya nga po, itong application, isa pa sa mga application is that separation from sin. Paano po yan mangyari? That is only attainable when, mga kapatid, we are in Christ. Kasi ang kabuuan po ng kaharian ay si Kristo. Dahil siya po ang maging hari ng ating buhay. So, the kingdom of God starts in the heart, mga kapatid. Yan po yung sabi, mga kapatid, na Jesus comes. Sabi po sa Revelation chapter 20, 3, chapter 3 verse 20, na kung saan ay siya po ay kumakatok.
sa pintuan. At ang sino man, sabi nga po doon, sino mga bukas pero may kakayanan po bang buksan ang ating mga puso? It is only Jesus. Siya po ay nangungusap actually, na kung saan ay nais niya na siya ay pumasok. At kung ano po ang ating karanasan, yun din po ang karanasan ng ating Panginoon. Kaya if those people are doing it against us, they are not doing it against us, mga kapatid. They are doing it against Christ. Because Christ is within us. Yun, mga kapatid, yung spiritual application na kung saan ay mayroon ding deliverance and restoration. The imagery of shaking of dust and loosing bonds reflects God's power to redeem His people, both in the past, deliverance from Babylon, confusion, and in the future, deliverance at Christ's return. Pero mga kapatid, it starts when His kingdom will be established on earth because Christ will return to take the subjects of His kingdom on earth. Eh kung wala po mga kapatid ng kingdom, then how can Christ, mga kapatid, na He will come to take the subject of His kingdom? So He must establish His kingdom on earth. Kaya nga po ang panalangin, tinuruan po tayo ng Panginoon, ano? Kung atin pong integrate yung panalangin ng ating Panginoon sa Lord's Prayer, okay, Matthew 6, 9, 10, sabi po roon, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Where? On earth, as it is in heaven. Because it is the kingdom already is there in heaven. But it should come on earth as it is in heaven. Yan pong tinuturo ng Panginoong Yesus. Pero bakit hindi natin maunawaan that He will establish His kingdom on earth? It starts actually with the institution of the kingdom of grace when Adam and Eve sinned. And it was established when Christ died on Calvary. And now He is expecting that His people will live righteously because He has promised that He will send the Holy Spirit to guide us into all truth. John 16:13, that He will guide us into all truth. Kaya nga po, yung righteousness niya, ang katwiran niya, ay yun po yung maging fitness natin sa kanyang kaharian. Kaharian ng glory. Na maluwalhati natin ang kanyang pangalan because He is inside us. Yan po ang nais ng Panginoon, mga kapatid. And there is what? Mission of Zion. Yung Revelation chapter 14, 1 to 4, mga kapatid. Na the Lamb standing on Mount Zion with the 144,000. And so the 144,000 is actually representation of a strong people na kung saan, mga kapatid, ay purified. Na they will reflect His glory and fulfill her mission to prepare the way for the second coming of Christ because they will be called saviors. Okay? Obadiah chapter 1 verse 21 na binanggit po doon, mga kapatid, that there will be saviors. Sila po ay mga leaders in these last days. Kaya nga po ito po ay talagang napakagandang maunawaan po natin. Ano naman po ang sinabi ni Ellen G. White? Sa inspiration, yun po kanina ay biblical perspective. Kung ano pong sinasaad sa kasulatan. Dito po ngayon sa Spirit of Prophecy, Ellen G. White frequently draws on these verses to emphasize the importance of spiritual readiness and revival. Sabi nga po rito sa Testimonies for the Church, Volume 8, page 41. When the church awakens to a sense of what must be done in this time, they will stand in the strength of God and will put on the beautiful garments of Christ's righteousness. Wow! Napakaganda, mga kapatid. Na makita po ang katwiran ni Kristo sa ating mga buhay. We don't have the power, but Christ has provided us the power.
that we will perfectly reproduce His character, a result of that experiential relationship with our God, mga kapatid, na nasuklob po natin yung katwiran ni Kristo. Kaya nga po ang sinong mang tao na umaapi sa kanyang kapwa-tao ay walang tunay na Kristo, walang tunay na katwiran sa kanyang buhay, at hindi po siya maging kabahagi ng Jerusalem, the Holy City, ang banal na bayan ng Diyos. Yan po ay nabanggit sa banal na kasulatan, katulad po sa Daniel chapter 9 verse 16 and 20, that Satan, uh, Daniel actually prayed in behalf of his holy mountain. Holy mountain is Jerusalem, God's people, mga kapatid. So the call to awake is linked to the third angel's message, which require God's people to proclaim truth and prepare for the final harvest. So mga kapatid, ang pagpasok po natin sa Iglesia Seventh-day Adventist is not the end of all, but it is the beginning of gathering of God's people, because there will be a final harvest na aanihin po ang unang bunga na itinanim po sa iglesia. Kaya nga po mayroong unang harvest. Yan po ay napag-aralan natin sa Revelation chapter 14, na kung saan ay ang unang harvest, mga kapatid, ay mangyayari po sa iglesia. 1 Peter chapter 4, verse 17, that the church will be the first to be judged by the Lord, because we had been given the truth. Tayo po ay depository of all truth. Kaya nga po, there will be a purification of the church. And a stone will be cut out of the mountain. And the mountain will be gone, mga kapatid. And stone will be the remaining, a portion of Jacob, according to Jeremiah chapter 51, verse 19 to 23, that those who will be against the portion of Jacob will be what? Break in pieces, because they are the battle axe of the Lord, where He will establish His kingdom. So summary po dito sa Isaiah chapter 52, verses 1 and 2, may another text pa po tayo sa Revelation. Isaiah 52 verse 1 and 2 is both a call to action and a promise of hope. Yan po mga kapatid, na mayroon pong call to action. Gumising, no? Shake off, arise, sit down. Yan po mga kapatid. It urges God's people to awaken from spiritual slumber, embrace righteousness, and prepare for their ultimate deliverance. Yan po mga kapatid yung mensahe sa Jerusalem, bayan ng Diyos. So pag sinabi pong Jerusalem, ay ito po ay nagre-representa sa bayan ng Diyos. Okay? It's not only the place where these people will inhabit to, but they are representing God's people in this last day too. It assures that God will purify and empower His church to fulfill its mission and be ready for His eternal kingdom. So yun po mga kapatid ang kabuuan ng Isaiah 52 verse 1 and 2, na kung saan ito po ay natukoy o tumutukoy po sa iglesia in these last days, na nais ng Panginoon na gumising po sila dahil sila ay natutulog. Kasi kung hindi po sila natutulog, ay wala pong kailangan na mensahe na awake. Ano? Okay. Now, dito po tayo sa pangalawa na teksto. Okay? Biblical perspective po ng Jerusalem, ayon po kay John, the Revelator. At natala po yan ng Revelation chapter 21 verse 2. It provides a vivid and symbolic description of the New Jerusalem, the eternal home of the redeemed. Let's explore its meaning in depth. Ito po yung mga kahulugan niya, no? Isa-isahin po natin mga kapatid. And
I, John, saw the holy city, New Jerusalem. So it mentioned Jerusalem. So this is a place of abode where God's people will stay and will inhabit. Coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Okay? So ito po ay Holy City. Ano po yung insight o pananaw po natin mula po dito sa kasulatan na ito at espiritu ng hula, mga kapatid? The Holy City, New Jerusalem, as a literal and spiritual city. Okay, so literal po siya and then spiritual as well. New Jerusalem is described as the dwelling place of God with His redeemed people. It is a literal city, yet also symbolizes the church triumphant. So dito mga kapatid, before pa man manahan ang bayan ng Diyos sa New Jerusalem, before the second coming of Christ, there will be a triumphant church that will be called Jerusalem. Na sila po ay the holy city of God's na hindi lamang po siya lugar, kundi siya po ay may kaugnayan doon sa mananahan, sa tao, na kung saan nandun po yung templo ng ating Panginoon sa kanila. The glorified community of believers. So mayroon po mga kapatid kapahayagan na before pa man po ang second coming of Christ, God's people will be holy. They will inhabit and have a peaceful life. Kasi restore po ng Panginoon ng Eden na they will have foretaste of heaven, na maranasan po nila yung type of the New Jerusalem. Actually, sa Biblia, mga kapatid, ay marami po tayong matutunan na mayroon pong tinatawag typology. Pag sinabi pong nating typology, ay mayroon pong type, anti-type. Yung type na ito po yung karanasan na naranasan po ng sinaunang Israel. Kaya nga po sila yung type. Tayo naman po sa modern Israel, tayo po yung anti-type. Okay, so yun po mga kapatid yung application niya. Type and anti-type. This is study of typology. Na kung saan, according po sa Acts of Apostles, kung atin pong babasahin ang huling chapter po ng Acts of Apostles, ay mayroon pong destination or mayroon pong final na mananahan po sa lupa na they will be triumphant because they will be ready for translation. Ito po yung church triumphant. At this point of time, we are still church militant. Pag sinabi pong church militant, there are still presence of wheat and tares in the church. Now, when the harvest comes, the wicked will be taken. According to Luke chapter 17, na mayroon pong dalawa pong taong nasa field, nasa higaan, nasa giikan, ang isa'y kukunin, ang isa'y maiwan. Yan po mga kapatid, yung taken. Taken will be what? This is a literal separation of the wicked na mangyari po yan mga kapatid during the purification ni Ezekiel 9 na atin pong napag-aralan. So it is the fulfillment of God's covenant promise to dwell with His people na nais po ng Panginoon mga kapatid na manahan. Kasi kaya kung pag-aralan po natin yung chapter 8 to 11 ng Isaiah, ay doon po ang kapahayagan na mayroon pong mga karanasan. Especially po doon sa pag-aaral sa mga chapters na ito, may binanggit po doon na dalawang klase ng tao. Okay? Ang una po ay Emmanuel. Ang pangalawa po ay the longest name in the Bible, Maher-shalal-Hash-baz. Yung una mga kapatid, Emmanuel is those who are born in the Spirit. That is Emmanuel. Emmanuel, God is with us.
nasa kanila po ang Diyos. At yan po ang kalagayan ng bayan ng Diyos, the Holy Jerusalem, na kung saan ay God will purify His people. At yung Mahershala Lasbas, representing those people who are born by the flesh, na sila po ay naipanganak sa laman, na hindi po nagkaroon ng born-again experience. Kaya nga po, ang karanasan ng bayan ng Diyos in these last days, they will be seeing Jesus face to face without tasting death. Kaya kung atin pong mababasa ang Holy City, the city is holy because it is entirely set apart for a purpose. Pag sinabi pong set apart, that is equivalent to sanctify. Kasi ang sanctify, mga kapatid, is to set apart for a purpose. Kaya ang sino mang na-sanctified are actually called holy. Kaya holy city. Ang city is a composition of those who are living in that place. So the people are holy at that point of time, mga kapatid. Kaya nga po, ang impurity, wala na po yan. Mangyari po yan before the second coming of Christ. Dahil wala pong instant. It's a process because character will be what? Yun. Kaya nga, yung stone will be cut, mga kapatid. It will be hewn and polished so that it will brighten the glory of God, mga kapatid. So the city is holy because it's entirely set apart for God, free from sin. Ulit-ulit, mga kapatid, yan. It represents a restored relationship between God and humanity. Dahil God will actually fulfill all the promises. Yan po ang mababasa natin sa Isaiah chapter 11, na kung saan ay magkaroon po ng peaceful inhabitants ang bayan ng Diyos. At si Zechariah 13 verse 1 nagsasabi rin po, in that day, there will be a fountain that will be open to the house of David, na yan po, mga kapatid, ay mapag-aralan natin sa second part ng ating pag-aaral. It represents a restored relationship with God where holiness and righteousness prevail. Yan na po yung, mga kapatid, yung kingdom of righteousness. The righteousness of Christ will be manifested because judgment, mga kapatid, had been declared. Dahil sa proseso po ng ating sanctification, there will be judgment. The investigative judgment for the dead, those who have died, and those who will be living. And when the living will be judged, mga kapatid, they will no longer taste death. That's why in the church, there will be first fruit of the living, the 144,000. And the second fruit from the world is the great multitude that is represented by Enoch. Enoch actually, mga kapatid, is not an Israelite. So before Israel, Enoch was actually a person who have not sinned, and God has take him. He dwells and go with God, mga kapatid, na namuhay po siya ng banal. Kaya nga po, itong great multitude will also be living righteously and have the righteousness of Christ, and they will finally be glorified, and they will not taste death as well. Okay? So coming down from God out of heaven, ito po yung holy city, the New Jerusalem. The city is not man-made but originate from God, symbolizing, or it is actually a provision that God will prepare a place, daily promise in John 14, 1-3. Let not your heart be troubled. You believe God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. So this is a preparation of God, of Jesus, na kung saan ay mangyari po na
It reflects the heavenly perfection and glory of God as He prepares a dwelling place for His people. Ito po yung dwelling place. Dahil a place for the holy people is also holy. Okay? So, heaven was a prepared place. New Jerusalem was a prepared place for those people who are prepared. Kaya kung hindi po tayo naging handa, mga kapatid, by God's grace, ay wala pong makatira doon sa huling bayan o sa bayan ng Diyos. Descending to earth, the New Jerusalem descend signifies the establishment of God's eternal kingdom on the new earth, where heaven and earth are united. It marks the culmination of God's redemptive plan where the redeemed inherit the earth. Pero in mga kapatid, they will experience it partly when the kingdom is established. Dahil it will gather the great multitude. Kasi ang first fruit, mga kapatid, will be gathered first. And it will be preserved. At matutunan po natin sa next serie natin yung Judah. Judah po sa prophecy ay yun po yung God preserved them that they will be the first to be established or doon po i-restore yung kingdom ng Panginoon. Okay? So yan po mga kapatid ay prepared as a bride adorned for her husband. Prepared for a special union. The imagery of a bride highlights the meticulous preparation and beauty. Ito po ang talagang napakaganda kasi maranasan po ng bayan ng Diyos kung paano po ang kagandahang loob ng ating Panginoon. This reflects the perfection, purity, and readiness of the city for its eternal purpose. Kaya nga po mangyari lamang yan kung ang bayan niya ay handa, mga kapatid. Inihanda ng Panginoon. So the preparation also symbolizes the work of God. Yan po ang sinasabi natin. It is not the work of man. It is the work of God in cleansing and sanctifying His people. Ephesians 5:25-27. That He may present to Himself a glorious church without blemish, without sprinkle, without spot. Yan po mga kapatid, ang inihanda ng Panginoon in these last days. Bride adorned for her husband. The husband is Christ and the bride is His church. This points to the intimate covenantal relationship between Christ and His redeemed people. The adornment reflects the righteousness of Christ which covers the redeemed. Yan po mga kapatid. Isaiah chapter 61 verse 10. Kaya napakaganda mga kapatid yung plano ng Panginoon na ginamit po ang pangalang Jerusalem to depict or naipakita po mga kapatid ng panukala ng Panginoon na mayroon po siyang makalangit na layunin. Nasabi nga po rito, Revelation chapter 21 verse 2 reminds believers to focus on the eternal kingdom rather than the transient things of this world. Colossians 3:2 na kung saan God will provide everything and He has prepared that we may dwell with Him forever in a perfect environment, mga kapatid. Na kung saan ay there is sanctification, there is readiness, na God's people are called to prepare for Christ's return by living lives of holiness reflecting His character. Kaya nga po, dito pa lang, His people will give glory and honor to the Lord. Unless it is experienced by God's people, mga kapatid, ay hindi po sila makatanggap ng pag-asa. Kaya nga po, itong mensaheng ito ay nais ng Panginoon, mga kapatid, na ating maunawaan. Unity of heaven and earth, the union of new heaven on New Jerusalem with earth signifies the removal of all separation between God and humanity. Sa ngayon pa lang, mga kapatid, it is God's purpose that His church will be purified. That He will also segregate. He will also separate. Sa ngayon, mga kapatid, we are still commingled with wheat and tares in a church. But
as the truth is presented, is given to each one of us, then we are little by little and mga kapatid, na we will be sanctified. Kaya nga po nais ng Panginoon na we need to have a daily experience with God. Kaya nga po, dapat ay araw-araw din po tayo namamatay spiritually so that we can live alive in Christ daily, mga kapatid. Ellen G. White, ito po yung mga talatang ginamit actually ni Ellen G. White para may karagdagan po tayong pananaw dito. The Great Controversy 4:26 says, Christ assured his disciples that he went to prepare mansions for them. He will come again and receive them unto himself, that where he is, there they may be also. The holy city, the New Jerusalem, which is the capital and representative of the kingdom, is called the bride and the Lamb's wife. Kaya mga kapatid, it will be experienced beforehand because there is a type and there is an antitype. God's Jerusalem will be prepared because Isaiah chapter Zechariah chapter 13 verse 1 na nagsasabi po mga kapatid na in that day there will be a fountain that will be open to the house of David and to the inhabitant of Jerusalem. So Jerusalem is a protected and a place of abode where God's people will prepare for the soon return of Christ. Dahil God will gather His people. There will be a celebration of the Feast of the Tabernacle, as was in the Old Testament. Leviticus chapter 23 tells us that there are ceremonies na kung saan ay ito po ay mayroon pong application in our time. Yes, ang ceremonies po na yan ay nawala. Yung tinatawag nating Sukkot. Yung Sukkot po, it will be finally experienced when all the harvest of the earth will be gathered. Yan po yung Feast of Tabernacle na kung saan ay God will establish His kingdom and His people will be gathered there. And this is a place where God's people are prepared, sanctified, and they will see the beauty of the bride and the promise of God will be fulfilled. The final restoration where it will be experienced in these last days, mga kapatid. So ito po yung mga bahagi sa pag-aaral po natin sa part 1. That Jerusalem could be, it says here, represents the center of worship and God's covenant with His people. In prophecy, it points to the heavenly Jerusalem, the eternal home of the redeemed. Literal Jerusalem, the historic city, central to Israel history and worship as the location of the temple. Yan po yung mga atin pong na-discuss. And then there is a spiritual and prophetic significance, mga kapatid. Symbolizes God's people or His church. Kaya kung tayo po ay magbasa ng Biblia, let's ask, is this applied to the church or to the literal Jerusalem? But we know if we study prophecy, especially in the book of the minor prophets and the major prophets, they are talking about prophecy. They are not less talking about themselves, but they are more emphasizing it for the future. Na it applies in our time, mga kapatid. So there is a significance of our study today na kung saan ay yung Jerusalem that was mentioned in the Bible has a spiritual and prophetic importance. Represents, sabi nga po rito, represents the center of God's purposes on earth, often tied to restoration. The focus of eschatological conflict na mangyayari po, mga kapatid, Jerusalem pa rin. An ultimate triumph in the establishment of God's kingdom is in Jerusalem as well. So yan po, mga kapatid, yung pag-aaral, what is the role of Jerusalem?
in prophecy, it actually reflects and applies to his people, the faithful ones who will be gathered in that place as well, Jerusalem. And finally, in the new heaven, New Jerusalem. Okay? So I hope this gives us more ex- exciting and interesting information na kung saan ay ang nais ng Panginoon mga kapatid na we understand the kingdom, the phases of the kingdom of grace, the kingdom of righteousness, and the kingdom of glory, where God's entrance or the entrance of God's people to the kingdom is grace. Okay? Biyaya po ng Panginoon. Kaya kung walang biyaya, well, hindi po tayo makapasok sa kaharian. Ang kaharian na ito ay nasentro kay Kristo. Na siya po ang the fullness of all teaching, because He said, I am the way, the truth, and the life. So whatever truth is in the Bible, it is about Christ. Okay? So any reflection po, any reaction, any additional po if you have. Okay? Sige po, Sister Susan. Yung pong fundamental beliefs o doktrina 28 ng SDA Apo. ay hindi po makapagliligtas. Apo. Kahit po sanayin at maging faithful, kung hindi naman alam talaga ang totoong ginagawa ni Lord sa buhay ng bawat mga pinananahanan niya. Kaya wala pong magiging kabuluhan pala ang lahat ng gawa. Kahit mabuti pa iyan, kung hindi naintindihan ang tunay na kingdom of grace. Kaya Amen. yung pong kingdom of grace, kingdom of righteousness, and the kingdom of glory ay nasa kay Lord Jesus lahat. Amen. Kaya maliban pong ibukas talaga ng Lord ang bawat puso or personally at ipaunawa ng Espiritu Santo ang bahagi ng wala tayong kaalaman, ay napakabuti po talaga ng ating Diyos sa Ama na yung plano niya na pag-ibig na ibaba ay nararanasan ng totoong tinatapyasan. Kasi ang dami pong ipinakikita ang Lord sa sarili. Hindi po yung ibang tao ang nakikita, ang sarili pala. Ang sarili kung paano ipababago ng Diyos ang kanyang buong buhay na siya wala talagang alam kahit ang dami-dami pa niyang binasa. Ranasan ko po yun na ang tagal. Ngayon po pa 43 years ako ngayong taon. 24 years, noong pong 2024, ay ako po yung nangangapa sa mga sa pasita. Pero salamat po na ngayon po yung kiniklaro ni Lord sa magitan ng paggamit po sa inyo. Kaya salamat po na ang Diyos po ang nagbibigay ng totoong purification of the heart, hindi po sa intellectual knowledge. Amen. Kaya salamat po, purihin po ang Panginoon. Pinasasalamatan ko po siya talaga na siya po yung totoong buhay na Diyos na gumagawa Amen. sa atin. Amen po. Maraming salamat po, Sister Susan. Brother Sam, mayroon po kayong karagdagan? Sige po. Yes, actually may isang verse, yung Galatians 3:3. Pakinggan niyo, Galatians 3:3. Sa Galatians 3:3, ang sabi doon, having started in the spirit, you end up in the flesh. So ang katotohanan dito, nagsisimula yung paglalakbay in the spirit. At hindi mangyayaring magkaroon ng karanasan sa kingdom of glory kung hindi mo na dumaan sa kingdom of grace. Amen. Kapag ang tao ay nagsimula sa tunay na kahulugan ng buhay na spiritual, nagkaroon siya ng kaugnayan sa Panginoon, parati niyang mararanasan na ang Diyos ang gagawa sa kanya. Pero meron tatlong possibility rito sa verse na ito. Ang unang possibility rito, yung believer, yung believer nagsimula sa kanyang sarili. Believer siya. Naalaman niya ang mga propesiya, naalaman niya ang Biblia, nakasama siya sa ganito, nakabilang siya sa ganung grupo. But and yet he is in the flesh. Hindi niya mararanasan ng glory. Kinakailangan mag-start sa spirit. Kahit nga yung mga physical blessing,
Ang blessing, nagsisimula muna sa spirit, sa spiritual. You come unto the Lord, you ask the Lord, then makikita mo na dyan na yung physical blessing. So, we need to start in the spirit. At pag tayo, you start in the spirit, pero nagtatapos sa flesh. Ako yung gumawa, ako yung natuto, itong ganito, itong pinuntahan ko. Balik sa flesh. Nalimutan niya yung pinagmulan, yung ginawa ng Panginoon sa kanya. At pwede rin namang mangyari, yun yung ikalawang sitwasyon. You start in the spirit, you continue in the spirit, because only God is the one working good things sa buhay ng taong kanyang tinawag in the spirit. Yung isa, Diyos ang gumawa, tapos later on, nag-manifest yung flesh, yan na yung gumagawa. Ay yung isa naman, talagang wala namang ginawa, walang nagawa ang Panginoon sa kanya kasi siya full of pride sa buhay. Ako ito, ako yung tumanggap, ako yung nagpasakop, ako yung lumapit. So ang ganda ng Galatians chapter 3 pag makikita natin yung kahulugan ng bagay na ito. We need to start in the spirit. Kasi sayang walang kabuluhan lahat eh. Pag matatagpuan natin tayo narito sa malalalim na bagay, hindi naman tayo nagkaroon ng spiritual na buhay kasi hindi nakagawa ang Panginoon sa atin kasi tayo ang gumagawa o kaya naggumawa ang Panginoon sa atin, nalimutan natin yun, tayo na ngayon ang gumagawa. Amen. Ang pinakamaganda, pinakatama, siya ang gumawa. May verse na sinasabi sa Bible, what He has started in our lives, He will bring it into completion. Parating siya yun, parating gagawa. Amen. Amen po. Amen po. Okay. Brother Marshall? Maraming salamat po, Buro, sa privilege ng binigyan ng Panginoon sa akin na makaparinig sa 1 mga kilometer pa, 1.21. Gusto ko lang magsabi na sa mga aral na napakinggan ko ay lalong may pag-asa, may trabaho, may harvest, at parang nawalan ako ng parang hindi ako nagka-problema kasi may Panginoon na magbibigay sa iyo ng lakas at saka yung trabaho mo ay may tutulong at susuporta sa iyo na siya ang gagawa na alam mong mahina ka pero sa pag tingin mo sa aral niya, sa tamang aral niya ay mabibigyan ka ng pagkabawon para siya ang gagawa sa iyo at saka Amen. tuloy-tuloy pag-asa na ibibigay niya sa iyo. Lalo sa yung mga mangyayari na harvest pa kasi parang naikandalo ako dun sa aral na dati dito na parang yung mansions na bahay ay doon sa langit at saka walang symbolism na mangyayari din pala sa hinaharap natin kaya parang makandaro ka na wala kang gagawin kundi maghintay lang ay pag mapapakinggan ko itong mga aral ay parang may blessing na may pag-asa na pag bumangon ka ay mas lalong maraming blessing ang matatanggap mo at saka lalo yung mga mangyayari sa hinaharap na malalabanan mo yung utos ng mundo, sakit sa mundo, malalabanan pala lahat ang hindi magandang gawain ng kaaway at saka matutupad yung kagustuhan ng Panginoon dahil tutulungan kanya na bumangon saka titingin sa kanya. Kaya ang na bless ako na parang nakapakaswerte ko na mapakinggan ang mga ganitong aral na ang tinitingin ko ay parang wala na akong pag-asa. Meron palang tutulong at saka siya ang magbibigay talaga ng mga ganitong katotohanan para mas lalo kang bumangon at saka magkaroon ng pag-asa. Yun ang marami akong sasabihin pero hindi ako. Okay. Maraming salamat, Marshall. Yes, I Amen. know. Maraming salamat sa Panginoon at saka sa inyo, Guro, at saka tuloy-tuloy lang po. God bless sa inyong mga programa. Amen, amen, amen po. Maraming salamat, Brother Marshall, at napakaganda po at napaka
dakila ng Panginoon dahil ikaw po ay tinawagan din ng Panginoon. Alam po niya na ah, kinikilala niyo po na wala kayong kakayanan kaya nandun po siya. Nandyan lang ang Panginoon kapatid na kaya nga po nagpapasalamat din ako sa Panginoon na naging nakilala rin kita at nakilala yung mga kapatiran na nandito po sa ating pag-aaral na ito. At pareho na rin po sa ating sa lahat ng mga nagsusubaybay po sa YouTube at saka Facebook. Maraming salamat po mga kapatid. Idalangin po natin ang bawat isa na tayo po ay bigyan po ng tagumpay ng ating Panginoon na tayo po ay maging kabilang doon sa mga bayan niya na kanyang titipunin. Alam po natin mga kapatid na in these last days is Jerusalem, the holy city, His people that will hear the message will be preserved and delivered. Katulad po sa mga nasulat sa banal na kasulatan, yan po ay may isa katuparan ng Panginoon dahil siya po ang siyang author ng kasaysayan. Ano? Okay, so at this moment, para po sa ating pagtapos, ay anyone who can volunteer po for our prayer? Mayroon po bang mag-volunteer kung okay po kayo dyan sa inyong kalagayan, sa inyong pan po dyan? Brother Sam or Sister Susan? If you are available, if you can offer a closing prayer para sa ating lahat. Hello? Ako na po, Guro. Okay, okay. Okay, sige, sige, Brother Marshall. Okay, that's good. Sige po. Ama, ama naming nasa langit, maraming maraming salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, lalo programa na SD Online Bible Study. Sana'y lalo pang mas maraming makaparinig dito na maging makabangon sa iyong pagmamahal at sa iyong kalakasan. At sana panalangin namin sa bawat isa sa amin na nakikinig dito. Sana'y mas bigyan mo pa kami ng pag-asa at saka lakas at saka lalong pagkapit sa inyo, Panginoon, si Pastor Glenn at saka lahat ng nandyan sa programa na sumusubaybay at saka tumutulong, nagsumusuporta. Sana tulungan mo, Panginoon. At saka itong aral mo na ito na alam namin na kailangan ng bawat isa na magbigay ng pagkabangon, arise sa aral na maging gawain mo na tutulungan mo kami at saka sa darating na harvest, sana'y bawat isa sa amin na makapakinig dito ay magiging harvester at saka kung hindi pa man ay magtiwala lang at saka magpasalamat sa yung power at saka lakas blessing na ibigay sa amin na salvation at saka lahat ng yung kagustuhan na pagkapit namin sa iyo ay maraming salamat at saka sana linisin mo nga kami sa aming na kami ay yung templo. Sana prepare mo kami at saka linisin mo kami na wala kami itong talagang kakayanan kundi magkapit at magtiwala sa iyo na ikaw ang tatrabaho sa amin at tuloy-tuloy nga ang aming pananampalataya, ang aming panalangin at saka tuloy-tuloy na pagkapit, pagtiwala sa inyo. Salamat din sa aming Panginoong Hesus na siya ang pwede namin tingnan yung
pagkapako niya sa krus, yung dugo niya na bumili sa aming buhay. Maraming salamat at ito ay aming dalangin sa aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat. God bless. Okay, thank you, Brother Marshall, for that prayer. Okay, maraming salamat po at maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay bid po, Sister Susan, Brother Sam, Brother Hakim. Okay. Okay, see you tomorrow. Tomorrow po ay ang ating title po ay What is the role of Judah in prophecy? Part 2 na po yan. So, ang ating mapag-aralan po natin about Judah. Okay? Okay, God bless you all. See you tomorrow and goodbye. Amen po. Goodbye po. Thank you po. Goodbye. Salamat.